Sa bawat kanto ng kalsada, may mga matang tahimik na nagmamasid. Mga pusang ligaw na tila sanay sa lamig ng gabi at gutom ng araw. Ngunit sa kabila ng kanilang katahimikan, may sigaw ng pag-asa. Ang pag-ampon sa isang stray cat ay hindi lamang simpleng kabutihan loob. Ito ay pagbibigay ng panibagong buhay, isang tahimik na pangako ng malasakit, at isang pagkakataon para sa kapwa nilalang na makadama ng tahanan at pagmamahal. Kapag pinapakain mo ang naliligaw na pusa na lumapit sa bahay mo, ay may iba't ibang kahulugan at dulot. Depende kung titingnan mo ito sa praktikal, emosyonal o pamahiing pananaw. Ang pusa ay isang hayop na may malalim na simbolismo at kahulugan sa iba't ibang kultura at paniniwala. Ang pusa ay tinuturing na isang mistikal na hayop. May kakayahang makita ang mga bagay na hindi nakikita ng tao. Sa Ehipto, ang pusa ay simbolo ng proteksyon at pag-aalaga, lalo na dahil sa kanilang kaugnayan kay Bastet, ang diyosa ng tahanan, kaligayahan at kaligtasan. Ang pusa ay kadalasang kumakatawan sa kalayaan at independensya dahil sa kanilang likas na ugali na maligaya at matagumpay kahit mag-isa. Sila ay hindi tulad ng iba pang mga alaga na laging umaasa sa may-ari. Sa ibang kultura, may mga paniniwala na ang pusa ay may kakayahang magtanggal ng malas, kaya't madalas silang tinatanggap sa mga bahay bilang simbolo ng pag-aalaga sa buhay at kaginhawaan. Kapag nagpapakain ka ng stray cat o ligaw na pusa, ay may mga positibong dulot sa buhay mo. Pagpapakita ng malasakit, nagiging mas mahabagin at mapagmalasakit ka sa kapwa nilalang. Kahit hayop pa ito, nakakatulong ito sa paghubog ng mas mabuting pagkatao. Emosyonal na gantimpala, maaaring magdulot ng saya at kapanatagan ng loob ang pagtulong sa mga hayop na nangangailangan. Nakakabawas din ito ng stress para sa maraming tao. Pagkakaroon ng layunin, ang simpleng responsibilidad ng pagpapakain ay nagbibigay ng pakiramdam na may kabuluhan ang ginagawa mo, lalo na kung regular mo itong ginagawa. Pakikipag-ugnayan sa hayop, habang tumatagal, maaaring magkaroon ka ng koneksyon sa pusa. Ito ay nagbibigay ng compassionate na kapakipakinabang sa mental health. Kapag nagpapakain ka ng ligaw na pusa, lalo na kung kusa itong pumupunta sa bahay mo, ay may kaakibat itong simbolo ng biyaya. Kapag may hayop na kusang lumalapit sa bahay mo, itinuturing itong sinyales na bukas ang enerhiya ng tahanan sa positibong daloy. Lalo na kung ito'y pusa na sa kulturang Tsino ay simbolo ng suwerte at proteksyon. Gantimpala sa kabutihan, ang pagtulong sa nilalang na walang kayang ipagsarili ay itinuturing na kabutihang babalik sa iyo sa ibang anyo, maaaring sa kalusugan, pera o kapayapaan ng isip. Proteksyon sa masamang espiritu. Sa ilang pamahiin, ang pusa ay may kakayahang maramdaman o itaboy ang negatibong enerhiya sa paligid. Kaya kung pinapakain mo sila, mas pinapalapit mo ang proteksyon sa bahay mo. Kaya mga ka-Clover, kapag may pusang ligaw na kumakain or kumukuha ng pagkain sa bahay nyo, hayaan nyo lang po. May mga nag-comment po kasi sa video ko na malas daw para sa kanila ang pusa dahil ninanakaw o kinukuha ang ulam nila, kaya wala na tuloy silang maulam. Kaya sabi ko naman, kaya ginagawa ng pusa ang kainin ng pagkain nyo, syempre po gutom ang pusa, na kagaya din natin na nakakaramdam din po ng gutom. Kaya may nagsabi pa nga po na
Pag ganun po ang gagawin ng pusa, ay papatayin na lang daw niya. May mga tao talagang mahirap intindihin at hindi nila naiintindihan na ang mga hayop ay iba ang pag-iisip nila sa isip nating mga tao. Kaya, imbis na saktan sila, unawain na lang natin at bigyan na lang natin ng pagkain kung ano man ang kaya nating ipakain. At para hindi na rin po manakaw ang inyong pagkain, syempre, iligpit nyo na lang po ng maayos para hindi po kayo mawala ng ulam. Kapag bumulong ka at maghiling sa pusa ng magandang kapalaran, lalo na kung ito'y stray cat o kusang dumating sa iyong bahay, ay may kahulugan sa espiritual at simbolikong aspeto, lalo na sa mga pamahiin at paniniwala. Paglapit sa positibong enerhiya, ang pusa sa ilang kultura ay itinuturing na tagapagdala o tagatanggap ng enerhiya. Kapag binubulungan mo ito ng hiling, parang pinapadala mo ang nais mo sa isang nilalang na sensitibo sa enerhiya at may kakayahang dalhin ito sa universo. Pagpapalakas ng intensyon. Sa paniniwala ng ilang espiritual na tao, ang pagsambit ng hiling, lalo na kung may kalakip na dasal o damdamin, ay tumutulong upang mag-manifest o matupad ito. Ang pusa ang nagsisilbing simbolo o channel ng intensyon mo. Koneksyon sa kalikasan. Ang bulong ay isang paraan ng tahimik at mapagkumbabang komunikasyon. Kapag ginagawa mo ito sa pusa, ipinapakita mo ang respeto sa mga nilalang sa paligid mo, na sa tradisyong katutubo ay maaaring magbukas ng mas maraming biyaya, panibagong pag-asa o aliw. Psychologically, ang pagbubulungan ng pusa ay maaaring magdulot sa iyo ng pakiramdam ng aliw, ginhawa o pag-asa, lalo na kung ikaw ay dumadaan sa pagsubok. Ang simpleng ritual na ito ay parang pagdasal o pag-release ng emosyon. Totoo po ito mga ka-Clover, dahil ginagawa ko din ito sa aking mga alagang pusa nung dumating sila sa akin. Ngunit siguraduhin mo na ikaw ay may malasakit at inaalagaan ng tama ang mga pusa, dahil mas lalong e-epekto ang paghiling mo sa pusa, lalo na't kung ang pusa ay stray cat at inampon mo. Kapag ikaw ay mag-aalaga ng 2 pusa o higit pa, ay may malalim na kahulugan at simbolismo, hindi lamang sa kultura kundi pati sa emosyonal, espiritual at psikolohikal na aspeto. Balanse at harmonia. Ang pagkakaroon ng higit sa isang pusa ay sumisimbolo ng balanseng enerhiya sa tahanan. Ang 2 pusa ay maaaring kumakatawan sa yin at yang o ang pagsasanib ng kabaligtaran, tulad ng tahimik at masigla, itim at puti, na nagbibigay ng harmony, kasaganahan at swerte. Sa ilang paniniwala, lalo na sa Asia, tulad ng Japan, ang pagkakaroon ng maraming pusa ay simbolo ng dumadaloy na swerte at kasaganaan. Sinasabing mas maraming pusa, mas bukas ang bahay mo sa mga biyaya mula sa universo. Proteksyon sa enerhiya. Ang mga pusa ay kilala sa kanilang kakayahang makaramdam ng enerhiya, positibo man o negatibo. Kapag 2 o higit pa sila, sinasabing mas malawak ang kanilang proteksyon at mas malakas silang makapagtanggal ng malas o mabigat na aura sa paligid. Emosyonal at espiritual na pagpapagaling. Ang pagkakaroon ng higit sa isang pusa ay nagpapalalim ng koneksyon ng tao sa pagmamahal, pasensya at pag-aalaga. Ang pusa ay mahinahon pero may sariling mundo, at kapag pinili ka nilang lapitan, isa raw itong pahiwatig ng positibong enerhiya sa iyo. Pagkilala sa sarili at kalayaan. Pusa ang hayop na kilala sa pagiging independente. Kapag nag-aalaga ka ng marami, simbolo ito ng tanggap mo ang pagkakaiba-iba ng personalidad
May respeto ka sa kalayaan ng bawat isa at marunong kang makitungo sa mga nilalang na may kanya-kanyang gawi. Bonus po, magkaibang kulay, maraming biyaya. Bawat kulay ng pusa ay sinasabing may sariling simbolismo, swerte sa pera, proteksyon at kapayapaan at iba pa. Kaya ang pagkakaroon ng iba't ibang kulay ay parang pagtanggap ng maraming klase ng swerte. Kapag ang mga alagang pusa mo ay makulit, nagtatakbuhan o tila biglang sobrang aktibo, may ilang posibleng kahulugan o paliwanag. Depende kung titingnan mo ito sa behavioral energetic o spiritual na pananaw. Sa behavioral o natural na ugali or SUMIS o frenetic random activity periods, karaniwan ito sa mga pusa, lalo na sa gabi o madaling araw. Kapag naipon ang enerhiya nila sa buong araw, bigla silang magtatakbuhan para i-release ito. Masaya o excited sila. Ibig sabihin, komportable sila sa paligid. Isa itong sinyalis na ligtas ang pakiramdam nila sa iyong tahanan. Nag-iihersisyo o naglalaro. Normal itong bahagi ng kanilang instinct bilang hunters. Kaya kahit na nasa bahay sila, pinapractice nila ang pagtakbo, paghabol o pagtalon. Energetic o spiritual na pananaw, paglinis ng enerhiya sa paligid. Sinasabing ang mga pusa ay sensitibo sa enerhiya. Kapag bigla silang nagtatakbuhan o tila may hinahabol na wala ka naman nakikita, maaring may nararamdaman silang kakaibang enerhiya at nililinis nila ito. Pahiwatig ng swerte o pagbabagong paparating. Ang biglang kasiglahan ng mga pusa ay minsang ikinakabit sa agitated energy na sinyalis ng paparating na pagbabago. Maaring positibo o may kailangang paghandaan. Kung madalas at sabay-sabay silang makulit, ito ay magandang sinyalis ng kalusugan, kasiyahan at tiwala sa kanilang kapaligiran. Sinyalis din ng positibong enerhiya sa paligid mo na maaring magdulot sa may-ari nito ng kaginhawaan. Sa simpleng paraan ng pagpapakain at pagbibigay ng tahanan, na ipadama natin sa mga ligaw na pusa ang pagmamalasakit at malasakit ng isang tunay na komunidad. Naway magsilbi itong paalala na ang bawat nilalang, gaano man kaliit, ay karapat-dapat sa pag-aaruga, pagmamahal at pagkakataong mabuhay ng ligtas at payapa. Magsimula tayo sa isang hakbang ng kabutihan. Dahil hindi lamang swerte ang idudulot sa atin, dahil ang bawat buhay ay mahalaga.